Meron bang ganito mainitin na ulo? Ha? Meron? Ito kasi, delikado pala yun. No, delikado pala yun kasi ano ba rito yung patunay na si Samson pag magalit ay wagas. Sabi niyan, the Spirit of the Lord came powerfully upon him. He went down to the town of Ashkelon, killed 30 men. Ito pong kwento na to, nung kasal niya po, meron siyang riddle. No, may riddle siya, hula niya ba, sweeter than honey, no, stronger than a lion, di ba? Merong ganon. Nung nahulaan po yung kanyang riddle, pang bihira, napikon. Napikon, at dahil sa kanyang pikon, dahil nahulaan yung riddle niya, yung buktong niya, ito po ang kanyang ginante. No? Pinatay niya at bumatay siya ng 30 men. At kinuha yung mga damit at pinimigay doon sa nakahula. No? Ganun siya katindi, ganun siya ano tawag dito? Raging attitude, masyadong mainitin ang ulo. No? Kaya nga ngayon, di ba, sa mga road rage lang, ang dami nangyayari. Nagpapatayan dahil lang sa mga hindi pagkakaunawaan, pabigla-bigla, nauuwi sa hindi maganda. No? Nauuwi sa hindi maganda. Kaya sa buhay po natin, ano pa yung nangyari dyan kay Samson? Nung pong siya, binilalo niya yung kanyang asawa at nalaman niya na wala na. Binigay na doon sa kanyang kaibigan, pambihira. Yun na naman. Sabi dyan, this time, I cannot blame for everything I'm going to do to you, Philistine. Then he went out and caught 300 foxes. He tied their tails together in pairs and he fastened a torch. No? Sinindihan niya ang mga buntot at pinakawalan po doon sa mga trigo, sa mga pananim ng mga Philistine at naubos po lahat ng pananim ng Philistine. Pati po yung mga aanihin pa. No? Ganun siya katindi. He burned all the grain to the ground, including the sheaves and the uncut grain. He also destroyed their vineyards and their olive groves. Ubos, walang pagkain ang mga Philistine. No, bata, matanda, walang kakainin. So, ganun po yung galit niya na damay-damay na. Wala siyang pakialam kung sino masasagasaan. No? Kaya po yung sobrang galit, minsan, talagang he burned. No? Apoy talaga ang resulta. No? Sa pamilya natin, minsan mga kuya, mag-ingat tayo. Lalo na sa mga anak, paano ba tayo magtrato? Yung galit pa natin na, ako ang tatay dito, ako masusunod. No, ganun ba tayo? Wala akong akong hari dito. Ganun ba tayo sa bahay? Baka naman pagdating dito sa church, sa fellowship, ang bait-bait natin. No, bro, kape ka. Pero pag uwi sa bahay, baka naman takot yung mga anak natin sa atin dahil tayo po'y kilala na masyadong magalitin.